Alam mo, sa totoo lang, yung sobrang fake news yun. Dinadivers nyo lang yung problema eh. Ang pinag-uusapan dyan, yung mga malaki ang nakawan. Alam niyo naman kung sino yung mga magnanakaw. Bigla nyo ang dadivers, sabihin nyo, ICC. Para yung mga tao, mga iba yung pag-iisip, mapunta sa ICC. Sa totoo lang, dapat kayo ang dalhin sa ICC. Kung totoo man yan eh. Kami hindi kami naniniwala sa ICC, kapilitan lang yun. Pinagbibigyan lang kayo kasi binabayaran nyo. Kayo ang dapat dalhin doon. Kasi yung malawakan na kawan, may kagagawa nyo. Di ba? Andyan si BBM, si Romualdez, Saldico. Saka yung mga congressman na protector. Yung mga congressman na kumita dyan. Remulla, Sapayan. Fake news. Sabi ng NBI, di ba yung mga fake news ay huhulihin na? Ano ba yung pinagsasabi nyo? Dapat kayong hulihin. Dalhin sa ano eh. Yung pinaggagawa nyo, grabe. Grabing nakawan. Iniimbestigahan na. Ibamali nyo pa. Tinuturo na nga kung sino-sino yung mga magnanakaw dyan. Ililinis nyo pa. Yung nagturo, yun ang sasabihin nyo magnanakaw. Yung pang gusto nyo ikulong. Kayong mga nandiyan dyan, puro kayong mga walang kwenta. Buong Pilipinas, sambayan ng Pilipino. Binabanggit niya pa nga, sambayan ng Pilipino. Yung sambayan ng Pilipino, asar na sa inyo. Ito sa mga tulpo, wala natin. Erwin Tulfo, wala ka na. Rapi Tulfo, wala rin. Itin na nga yung pating party list nyo, damay na eh. Nililisip ang pilit. Yung mga magnanakaw dyan, talagang wala nang magagawa sa inyo. Talagang magnanakaw na kayo. Wala nang magagawa. Mga pinaggagawa nyo, hindi tama. Biro nyo, kakadahirap-hirap na yung mga Pilipino. Yung mga nababaon sa baka. Namamatay. Naliligwak sa ulan. Nalalandslide. Ang dami na. Wala kayong ginagawa, wala kayong mga tulong. Ang ginagawa nyo lang kung paano kayo magnakaw. Mr. Remulla, ano ba yung nangyayari sa inyo? Wala kayong ginagawa eh. Pumasok ka lang dyan sa ombudsman na yan para protektahan yung mga kriminal. Protektahan yung mga magnanakaw. Magsalamin ka nga, tingnan mo nga itsura mo. Para ka nang inaagnas. Wala nang mangyayari. Wala na. Ang Pilipinas, wala na, nakakaya na sa buong mundo tayo. Di ba kayo nahihiya? Pupunta kayo sa ibang bansa, ang tingin sa inyo ng mga tao kriminal, magnanakaw. Di ba kayo nahihiya? Mahiya naman kayo. Kami, simple lang kami, kahit na may sardinas lang, may tinapay, pwede na kami. Pero kayo, hindi kayo masiyaan. Bilyon-bilyon na yun na pera nyo. Hindi pa kayo makontento. Gusto nyo, nakaw ng nakaw. Pinoprotektahan nyo, puro mga kriminal, puro mga magnanakaw. Si Digong, nung dumating si Digong, nilinis niya. Alam ng lahat yan. Nilinis niya ang Pilipinas. Tinanggal niya yung mga MPA, mga abo sayap, mga drug lord, mga addict. Di ba? Nagalit kayo, wala kayong kinita. Yung mga ano nyo, yung mga activities nyo na kumikita kayong buwan-buwan, nawala. Lalo na itong mga rebelde na ito. Galit ng galit kay Digong. Yung mga galit ng galit kay Digong, mga ano yan eh. Mga rebelde yan eh. Mga walang kwentang tao yan. Sa totoo lang. Kahit hindi ko sabihin, alam ng lahat.
Pero may mga MP na yan eh. Maapihin yung mga mahihirap. Takot-takutin nila. O, mga namumulo sa gobyerno, tinatakot nila. Pag hindi ka magbigay, may kalalagyan ka. Anong ginawa ni Digong? Kaya niyo bang gawin yung ginawa ni Digong? Yung war on drugs? Hindi niyo kaya yun. Kahit sino sa inyo. Kasi Lacson, wala. Nervyoso rin yun. Diba? Umawa ka na rin. O anong ginawa mo? Wala. Nervyoso ka rin. Hindi mo kaya. Walang sino man sa inyo ang kayang bumuwag sa drug kundi si Digong lang. Kaya galit na galit kayo. Yung galit na galit kay Digong, mga kriminal yan. Yung mga walang iya, mga NPA, mga rebelde. Iba kayo nahihiya. Nagrarally-rally pa kayo, mga rebelde. Ito sa patungan, tabingi ang mukha na ito. Ha? Sardanya, wala rin, hindi na nahihiya. Kapal-kapal din ang mukha. Mahihiya naman kayo. Nilinis niya lahat. Kaya ang dami natutuwa kahit anong sabihin nyo, ano pa ang gawin nyo, ang dami natutuwa kay Digong. Ako hindi kilala yan. Taga Maynila ako. Yung Digong niyan, hindi ko rin binoto yan. Pero yung mga ginawa niya, talagang nakakagulat. Minsan ako, nagtataka ako, napakatapang. Isipin mo, kinalaban niya yung Abu Sayyaf, kinalaban niya yung mga NPA, kinalaban niya yung mga drug lord. Halos lahat kinalaban niya. Isipin mo, nagkakaroon tayo ng mga massacre, mga kidnapping, rape, o ano nangyayari? May ginagawa ba kayo? Yung mga nagmassacre, nagiging bida pa sa pelikula. Yan ang katotohanan. Nagiging sikat pa pag nagmassacre. O, yung mga rapist, gagawa ng pelikula, sikat pa. Nakakaawa pa sila pag nahuli yung mga rapist sa pelikula. Yan naman ang pinaggagawa nyo eh. Pinasisikat niyo yung mga demonyo. Pinasisikat niyo yung mga walang ya. Yung Kuratong Balaling, di ba sumikat din? Nagkaroon din ng pelikula. Oh, yung mga kriminal, yung Commander Dante. Oh, nag-iiyakan pa yung mga nanonood sa pelikula nung napatay si Commander Dante. Eh, kidnapper yan. Ang dami rin pinatay niya, walang ya na yan. Eh kahit naman ako eh, natutuwa dun sa pelikula eh, aawa din ako, pero magising ako sa katotohanan, hindi pala dapat. Yung dumating si Digong, hindi dapat pala kahabagan at kaawaan itong mga kriminal na ito. Kasi siyempre sa pelikula, magaling sila, mababait. Di ba? Mga massacre, ang dami mga massacre, mga sikat na artista natin. Sila ang nagmamassacre. Diba? La Cesar Montano, masakit sa Antipolo. O, sino-sino pa yung mga lumalabas yan, eh, sikat na sikat. Siyempre, sikat ka eh. Yan dami nanonood. Bira kayo. Tapos yun, galit kay Digong. Kung mawawala si Digong, may darating na bagong Digong, doon kami. Doon sa makatotohanan na pumapatay ng mga kriminal. Hindi kami nagmamahal sa mga kriminal katulad nyo. Lahat ng kriminal, sinusuporta nyo kasi takot na takot kayo sa mga kriminal. O mga gwapo, tumigil na kayo dyan.